Mukhang tinatapos na niya ang laban. Ito nga pala ang stage 30 ng Tour of Luzon. Isa itong 20 km na individual time trial stage sa napakaganda pero mahangin na beachfront ng Lingayen. Alas 10 ng umaga, unang pinakawalan ang unang siklista. Ito yung nahuhuli sa general classification. Sa dami ng sumalang, unang tumatak ang performance si Joseph Aviñar. Bilang 2-time stage winner last year, hindi na bago sa kanya yung ganitong performance. Dito ay tumapos siya ng 26 minutes and 9 seconds at nag-average ng 45.8 km per hour. Additional context ng, kapag ganitong flat stage, mas makakalamang yung mas heavier na build na rider compare sa mas mga payat dahil less factor yung gaan ng rider dito dahil most of the time, pure effort at tulak ng hangin yung kalaban mo. Not to mention yung palakas na buga ng hangin at yung crosswind habang isa-isang pinakakawalan ang mga rider. Kaya naman as expected, mas magdudusay yung mga nasa top 10 ng general classification dahil sila yung huling mga pakakawalan. Sunod na pinakawalan ang Stage 2 at Stage 6 winner na si Kyung Ho Min ng Seoul Cycling Team. Ang mamang ito naman ay kumakain ng time trial stage for breakfast. Bilang isang former time trial champion sa Korea, hindi na bago sa kanya yung ganitong karera. Ika nga ng iba, you cannot spell champion without champion. Okay, last joke ko na to. Sa dami ng kwento ko, umoras ng 25 minutes at 39 seconds si Kyung Ho Min dito at nag-average ng nakakalulang 46.7 km per hour. Aray ko, isa ito sa leading at best time natin so far. Sunod naman pinakawalan ang 2-time time trial national champion natin na si Nash Lim na ilang araw nang tinatarget itong time trial stage. Makakaisa na kaya siya ngayong araw? At after ng 26 minutes at 31 seconds, nakapasok na siya dito sa top 3. Second to the last pinakawalan na si Anton Hobby. After nito magpakitang gilis ng dalawang mountain stage, ay handa na ba niyang muling bawasan ang time gap niya kay Nikita? Tara, alamin natin. Mula umpisa ay all out na itong si Hubby. Desidido at determinado ito. Pero gaya nga nasabi natin kanina, malaking factor yung hangin sa ruta na ito. Not to mention, mas magaan siya sa mga kalaban niya. Mukhang hindi rin napabor ang gulong ng palad sa kanya ngayong araw. Dahil 3 minutes behind, pinakawalan na si Mr. No Pressure na si Nikita Shulchenko na walang ibang plano kundi dagdagan pa ang 2 minutes at 30 second na time gap niya kay Hubby. At pinanindigan niya rin naman ito kasi after tumapos ni Hubby ng 27 minutes at 19 seconds ay bumubulusok na rin na dumadating si Shulchenko at umoras ng stage second best time na 26 minutes and 2 seconds. At muling palakihin ang time gap niya kay Hubby na nasa 3 minutes and 50 seconds na. Nahabulin ito sa last stage natin sa Baguio. Muli naman nagsuot ng purple jersey si Kyung Ho Min bilang stage winner ngayong araw. Naprotektahan pa rin ng LCW ang lahat ng jersey. Pero unti-unti nang umaaligid sa point classification at yellow jersey si Hubby. Ang last stage ng Tour of Luzon ngayong taon ay muling magtatapos sa Baguio at dadaan sa napakaganda at napakakunat na ahon ng Cannon Road. Sino ang tingin nyo maghahari ngayong taon? Sa pula or sa dilaw? Comment nyo na.